Hello mga kabeshi, I'm back! Voice over lang muna kasi wala pang maghahawak ng cellphone ko. Ang hirap mag-video at the same time gumagalaw ka. Kaya voice over lang muna, ha? Eto, gusto ko lang magbigay ng idea doon sa mga nasa bahay nagtatrabaho. Kasi, syempre, nag-uisip kayo kung ano lulutuin niya sa kanila. 'Di ba? So itong simpleng idea na to na pagkain ng mga Taiwanese na for sure magugustuhan nila kasi ako yung pamilya ko gustong-gusto nila, yung pamilya ko dito gustong-gusto nila yung tinatawag na steam egg. Marami siyang iba't ibang klaseng steam egg na pwede niyo gawin. Pero, meron pinaka-simple na pinaka-madali lang na muna na gawin nyo. Pag alam nyo na siya, pwede na kayo mag-add ng kung ano-anong gusto nyong isama sa ingredients. So, for today, ito lang muna yung ingredients natin. Chicken broth. Yung chicken broth na yan, usually, optional din siya. Pwedeng chicken broth, tubig, or yung broth mismo na kayo mismo ang nagpakulo, which is mahirap gawin yun pag nasa trabaho kayo, di ba? Ako kasi ganun, nagpapa-broth ako ng sarili ko. Pero since today, para mas ano yung sukat niya, mas perfect yung sukat niya, eto muna yung gagamitin ko na ilalagay. Chicken broth, yan. Tapos, sa chicken broth na yan, eksakto yung size niya sa 4 na egg. Yung maliliit, pagka medyo maliit na egg, good for 4 siya. 4 eggs siya. Ang isang ganyan. Tapos, sasalain lang natin yan siya. Ito lang ang ingredients. Tapos, yung pampalasa, depende na sa inyo kung ano ilalagay nyo panlasa. Lalagyan nyo siya natural ng asin, pwede nyo siya lagyan ng paminta. It depends on you. Pero sa akin kasi, kaya very simple lang siya. Hindi ako naglalagay ng kung ano-ano nada. Dahil for healthy reason, sa asawa ko na hindi siya pwede na kumain ng kung ano-ano. Kaya hindi ako, ang inilalagay ko lang is asin. Asin ng konti lang, very slight lang na asin. Itong asin ang ginagamit ko. Kasi nga, medyo bawal yung asawa ko sa kung ano-anong matapang na mga timpla. Itong ano na to, mga Taiwanese naman kasi hindi rin naman mahilig sa aalat, 'di ba? So, huwag niyo na lang damihan pag kayo nagluto. So, pupunta na tayo sa kung paano siya gagawin. Yan. Binasag ko na yung itlog. Ito na yung 4 na itlog. Ngayon ang gagawin is babatihin. Babatihin mo lang yung itlog. After mo siyang batihin, saka mo ilalagay yung chicken broth natin. Nabati ko na yung itlog. After nyo batihin yung itlog, saka nyo siya bumubula-bula pa. Saka mo ilalagay yung ating chicken broth. Ayan. Optional to mga beshi. Pwede nyo siya lagyan ng giniling sa loob. Yung iba kasi nililagyan ng giniling. Sometimes nilalagyan ako ng tofu pero kasi dahil nga mabilisan lang siya. Wala pati akong tofu ngayon sa bahay, kaya hindi ako naglagay ng tofu. Yan, bati-batihin nyo lang ng konti. Pagkatapos, ang gagawin after na siyang mabate, isasalin nyo siya sa isa pang bowl na to. Ayan. Sasalain nyo siya para maging pinong-pino para smooth yung pagkaka-steam niya. Para lang siyang leche plan sa atin, pero dito lang is maalat. Ganun. Para siyang leche plan, pero hindi maalat siya. Parang, ano ba sa tawagin, gelatin ba yun? Or pudding kasi, dito pudding, parang ganun. Ayan, salain nyo lang siya. Pagkatapos nyo siyang salain, ayan, medyo wala na siyang bula, diba? So, pag maya-maya, maghintay lang kayo ng maya-mayang konti, saka nyo siya ilalagay sa ating tengko, kung tawagin dito. Tengko. Kung tawagin dito, ano ba sa Tagalog yun? Ayan. Ako minsan, pwedeng pag hindi ganyan na siya, okay na siya. Pero kung gusto niyo ng pwede mong hintayin pa maya-maya pa na mawala talaga yung mga bula-bula. Ayan, lulutuin na natin siya. Ito yung tinatawag na tingko. Ano ba to sa Tagalog or sa English? Hindi ko matandaan. Pero, ayan, dito, kasi ito gustong-gusto ko siyang gamitin pag nagpapalambot ako ng mga karne. Kasi mabilis lumambot. Parang pressure cooker sa atin. Rice cooker din dito. Kasi pwede siyang lutuan din ng kanin. Ayan, lagyan mo lang siya ng 1 cup. Or, hindi naman sobrang 1 cup, yung mga ganyan.
Hanggang dyan. Lagyan mo lang siya ng tubig. Tapos, tatakpan mo yung itlog para madalagang hindi siya magtutubig sa loob. Ayan. Takpan mo siya, bukod pa sa, tatakpan natin nung takip ng rice cooker or ng tingko. Ayan. Tapos, dito kasi sa Taiwan, di ba? Alam nyo na yan. Pipindutin mo lang siya. Pag tumaas na siya, okay na siya. Ito na mga beshi, tapos na ang aking rice cooker, tingko. Gano. Yan, tapos na siya. Pakikita ko sa inyo ang ating makinis na egg steam. Ayan, napakakinis niya. Ililipat ko lang siya para hindi sobrang init. Ano mga beshi, ang outcome ng ating steam egg. Tingnan nyo naman, para siyang taho sa atin sa Pilipinas. Talagang sobrang smooth niya, o diba, ang ganda niya. Sa mga, usually, pwede nyo lagyan siya lang ng top dyan, kasi meron ako nakakainan na karinderya dito. Meron siyang giniling sa taas, na yun, masarap na yun siya. Pero ako, hindi kami, ganyan lang, simple lang siya. Ganyan na siya, kakainin ng asawa ko. Lagyan ng spring onions, ganon, kung anong gusto nyo. Optional siya, mga beshi, kung anong ilalagay nyo. Tapos yan siya, para siyang ganyan siya. Para talaga siyang taho na napakasarap. Tingnan nyo naman, o diba? Pero syempre magtutubig yan, diba? Kasi nga, ano yan in-steam natin, pagka hindi inubos lahat. Magtutubig siya, pero konti lang naman siya. Ayan, para na siyang leche flan, na wala lang asukal. Ang napakasarap niyan siya. Kayo na bahala magtimpla kung anong gusto nyo.